Okay po, at ngayon po natin pag-uusapan yung mechanics ng ating palaro na kung saan po ay ang mananalo ay yung load. Load lang muna po tayo. Sa load lang tayo. At load lang po yan. At doon po sa ipapaliwanag ko po ulit mamaya. Dahil na medyo marami po hindi nakaintindi. At yun ang sinasabi ko sa inyo, na kung hindi nyo naiintindihan, ay ulit-ulitin yung panoorin para naiintindihan nyo. Yun po ang lagi ko sinasabi, di po ba? Ay hindi nga po kayo mananalo kung hindi naman nyo iniintindi yung instruction or mechanics ng laro natin. Yan po. At ngayon po, ipapaliwanag ko kung ano po yung laro natin. Na since nga na ayaw nang mag-live, hindi ko na makuha yung aking dating kinuhang assistant, kaya hindi na po live, regular na video po kagaya po nito. At kasi nga po, di ba may komento dyan ng mga ungas, ng mga hindi nakakaintindi, na sinasabi yung assistant ko raw ay ngiting aso. Kaya tuloy, ayaw na tuloy niyang tulungan ako na mag-live. Kaya po, mayroon akong ibang naisip na paraan para makapamigay po tayo ng load. Ano po? At yung pong pamimigay natin ng load ay parang kumbaga testing yun at iipunin po natin na kapag marami na po, saka po tayo mamimigay ng magpapapremyo ng kamuting kahoy. Ayan po, ay kamuting dilaw. At na may nag-comment po dyan na tama po yung sinabi ko, na yung isang bar ng kamuting dilaw, yung pong 1 kilo noon, tig 1 kilo po kasi ang sukat noon, at 1,000 grams nga po. At yun nga po, kinorek po ako, pero hindi po kagaya nung sinabi nyo na 1,005 lang per gram, kundi 3,600 po bawat gram. So ibig sabihin, yung isang buong kamuting dilaw, yun po pala, kung 3,600 nga, kung tama yung nag-comment, na 3,600 bawat 1 gramo, yun po ay nagkakahalaga ng 3.6 million. Ayan po. Marami na naman po kasing nagko-comment dyan na hindi na talaga, totally hindi talaga naiintindihan. Paano po kayong mananalo kung hindi nyo pinapakinggan mabuti or either hindi nyo naiintindihan? Ayun naman pala, anyway. At dito po ay magsisimula lang tayo sa mga load na yan. Mamaya po, i-discuss po natin yan. Dahil gusto ko lang po munang unahin i-discuss itong hearing dyan sa Kongreso. Ayan. Mamaya na po natin i-discuss yung ating gagawing palaro. Ayan, ha? At palakpakan muna. Ayan. Pasensya na po kayo at talagang sinadya ko pong hindi muna nagdala ng BD ngayon kasi nga po sinasanay na po ako ng aking lula na awatin na raw ako na para sa ganun ay maging independent na raw ako at huwag daw akong umasa lagi sa DD. Ayan, palakpakan! At kaya po ito, hindi na po ako nagdala ng DD. At para masanay na rin po yung aking sarili na walang bidi. Ayan. Kalaktakan. So, yun po, magbibigay lang po tayo ng komento dito sa ating napanood na hearing kahapon dyan sa Kongreso na kung saan po ay talagang pilit nilang inililing itong si President Duterte na nagpalabas pa talaga sila ng preso para idiin itong si President Duterte na siya daw umano ang nagpapatay ng 3 in-check na drug lord. Ayan. Okay. At sige, bigyan na po natin ng benefits of the doubt yung sinasabi po nitong preso na ito. Okay. Assuming na totoo yung sinasabi nitong prisong ito na ang nag-order ng pagpapatay doon sa 3 Chinese drug lord na yan ay si President Duterte, so what? Ngayon,
Anong gugustuhin nyo? Yung magkalat dito, shabu dito sa atin? Or patayin na nga lang talaga yung criminal na yan, yung nagpapakalat ng droga? O diba? Talagang dapat na mamatay. Kung ako nga lang maging yung mga kongresista na nag-hearing din, alam ko naman mga kawatan talagang papatayin ko itong mga animal na ito So, kung pinapatay ni President Duterte, ano ngayon? Dapat lang napatayin. Kulang pa nga yun Putya. Kung ako nga lang nandiyan, yun nga po sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Hindi titino, hindi kailanman mapipigilan itong kawalang hiyaan na ng mga kongresista at mga senador diyan. Wala na pong kapag-asa ang ating bayan hanggat wala tayong kriminal na presidente. Yan ang pakatandaan ninyo. Kaya nga po sa mga kababayan, dahil nga po yung inaapila ko sa inyo dati, na i-subscribe nyo na po itong Birana Live Studio TV para sa ganun kung halimbawa kaya nating ilaban yan, pasukin ko muna pang samantala yung politika, para ang purpose ko lang ay lipulin itong mga kawatan na nandyan na naglilinis-linisan itong mga buwaka ng inang ito. Nakakala mo ang lilinis, pero lahat yan mga kawatan. Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Tandaan nyo at itaga ninyo ito sa tuktok ninyo, sa bunbunan ninyo. Kahit sino pa ang maging presidente. Tandaan ninyo yan. Itong sinasabi ko ito ay tandaan ninyo. Hindi na kailanman magagamot itong pagiging kawatan ng mga animal na nandyan sa gobyerno, mapapolitiko at mapagovernment official. Hanggat walang kriminal na tatayo dyan. Inilatag ko na po ang aking plataforma kung paano ko linisin itong mga animal na mga kawatang ito. Simple lang po Sa unang salyada, imbitahin ko lahat yung mga kawatan dyan sa loob ng kongreso, ikulong ko na sila, at ako mismo ang rarat-rat dyan sa mga kawatan na yan. Di tapos ang kwento, wala ng kawatan. Putya. Ano naman yung kung pinapatay? Halimbawa, alam natin, pinapatay nga ni President Duterte yung 3 Chinese na nagkakalat dito ng droga. Ano ngayon? Bibigyan nyo ngayon ng pansin ng mga putang bullshit talaga bumobo nito mga kongresistang mga kawatan na ito. Tingnan nyo, ito si Atlas Abante pa. Siya, leading question pa yung ginawa. Mambabatas daw itong mga animal na ito na wala, hindi naman nila alam yung mag-imbestiga. Leading question yan. Ginawa mo, Mr. Atlas Abante. Hindi galing sa preso yung sa bunganga nila yung pagsasabi ng kay President Duterte, kundi ikaw ang nag-lead sa kanila para masabi nila yung pangalang Duterte. Talagang gusto ninyong idiin si President Duterte. Ngayon, kung gusto mo ikaw, Atlas Abante, na nagmamarunong ka, kung gusto mo magdebate tayo dyan sa Lunita, magdebate tayo, batas kung batas, kung suntukan, kung patayan, magdidebate tayo. Ilatag ko ang mga, kung ano-ano mga, babasahin ko magmula 1987 Constitution hanggang ngayon 2024 Constitution. Paragraph by paragraph, page by page, magpupustahan tayo. Kung hindi mo memorize yan, gigilitan kita. Pero kung memorize ko lahat yung magmula 1987 Constitution na yan, tanggagaling yung kakana. Hoy, hindi bobo yung mga nanonood sa inyo. Lahat kayo, mga tarantado kayo. Sige nga, tanggapin nyo nga itong hamon ko.
Kung ang debate ang gusto nyo, pues dyan tayo sa Luneta, hindi dyan sa Kongreso, kasi ang dahil nyo mag-set in contempt eh. At least kung dyan tayo sa Luneta magdidebate, ako ang magsa-set in contempt sa inyo. Titiyakin ko sa inyo, ilulublob ko kayo dyan sa Manila Bay. Nakakagalit kayo eh. Leading question eh. Sa iyo nagmula yung pangalang President Duterte. Hindi mo muna inantay yung dalawang preso na magsalita. Inilid mo na sila. Nilid mo na sila. Ganyan ba ang pag-iimbestiga? Yan ba ang magkukan? Yan ba ang tama? Tapos ito namang isang kawatan na yung congressman ng Pampanga gustong paatinin ng hearing si President Duterte dyan sa Kongreso. Gonggong! Sige nga, ako nga imbitahin ninyo. Ako nga ang imbitahin ninyo. Pag hindi ko kayo tinumba lahat dyan. Pero dyan tayo sa Kwan, sa Luneta, hindi dyan sa inyo. Kasi kayo ang mga siga dyan eh. At least kung sa Luneta ako ang siga, ako ang magkukontempt sa inyo. At ilulublog ko kayo dyan sa tangina nyo. 175 years old dito. Naghahamon ng patayan sa inyo. Buwak ka ng ina nyo. Lahat ng mga kawatan ng mga kongresista, lahat ng mga kawatan ng senador, lumabas sa akin patayan dyan tayo sa Luneta. Tangina nyo. Bullshit kayo. Palakpakan muna, palakpakan. Ayan. Mga kababayan, uulitin ko lang po. Wala na pong iba na pwede niyong ilagay na kahit na sino pang taong maging presidente dyan, yun at yun pa rin. Tandaan ninyo ha, at itaga nyo yan sa bunbunan ninyo, itong sinasabi ko. Kasi darating ang araw mapapatunayan ninyo yan. Ngayon, sisiguraduhin ko sa inyo na nag-iisa lang ako na si Birana na 175 years old. Ako lang ang pwedeng magbago dito sa Pilipinas. Ako lang ang pwedeng lumipol dito sa mga kawatan na nagpapahirap sa ating bayan. Tandaan ninyo yan. Palakpakan mo na. Yan ang tandaan ninyo. Wala nang iba, ako lang ang pwedeng lumipol dyan sa mga yan. Tandaan ninyo. Unang-una, ang sinasabi ko po sa inyo, dahil wala naman akong alam dyan, 1 hanggang 2 buwan lang naman ninyo akong iluluklok. 1 lang hanggang 2 buwan lang. Pagkatapos yan, magre-resign ako, total mayroon naman akong vice president ko sakali, di ba? Hanggang doon lang ako sa 1 hanggang 2 buwan lang. Sinabi ko na po yan sa inyo, ang purpose ko lang, lipulin ko lang lahat ng mga kawatan na yan. Pag pinapasok ko lahat yan sila dyan sa loob ng kongreso na yan, pag ipinasara ko na lang yan, lahat ng pintuan dyan, ako na mismo ang tutuda sa mga animal na ito. Maniwala kayo. Sige, anyway, hindi na tayo aabot mga kaibigan. Dahil August, October, first week ng October, filing na po ng candidacy. Kakaunti pa lang po yung subscribers natin. So, hindi na po. Ngayon, kung inyo pong mamarapatin, kung gusto nyo pong mabago, kung gusto nyo pong malipol lahat itong mga kawatan na nandito sa gobyerno, na lahat yan, tingnan nyo yung mga kakandidato, papasok na naman, bago mag-2028, ipakita nyo sa akin, kung gusto nyo talagang mabago, at kung gusto nyo talaga umunlad ang ating bansa. May alam ba ako para pag-unlad ng bansa natin? Sa totoo lang po, hindi naman po ako economist. Kundi ako po ay isang piloto at isa po akong
chemical engineer, at mayroon pa pong iba. So, pagdating po sa economist, wala po akong background dyan. Kaya hindi ko po maigagarantiya sa inyo yung sinasabing pag-unlad ng Pilipinas. Pero kung iisipin po ninyo rito, hindi po kailangan ang economist dito para maggumanda ang buhay ng ating mga kababayan. Dahil, pagka nilipol ko nga itong mga kawatan na ito, kabilyonis, yan po sobrang sapat na, ay hindi lang sapat, sobra ng kayamanan ng ating bansa yan, na wala nang maghihirap nating mga Pilipino kung yan ay lahat ng mga kawatan ay malipol lahat yan. Ngayon, dahil sa ayaw ko namang magyabang, kaya ganun po ang aking sinabi. Ngayon, kung kaalaman at kaalaman ang pag-uusapan natin, Diyos ko, napakasimpleng bagay, napakasimpleng problema, yung mga sinihiring na yan, ng mga pogo-pogo na yan, yung mga illegal gambling na yan, napakasimple. Kahit nananaginip ako, alam ko ang solusyon niyan. Pero dahil nga dito sa mga kawatan na ito, na hindi naman nila pinapaandar ang mga utak nitong mga legislator na ito, kaya yan, walang nalalaman, kundi ang laging nakasiksik sa utak ng mga ito, yung magnakaw sa ating bayan. Bakit ko sinabing simple? Ganito lang po yan. Sa maiksing paliwanag po yan. Hindi na kailangan yung debate pa ng kung ilang bisis kayo mag-hearing dyan para masugpo itong mga pogo. Diyos mio! Sabi ko nga sa inyo, kahit na nakalublob ako sa isang gram na alak, alam ko ang solusyon. Sige, para sabihin ninyo, baka puro lang daldal ako. Hindi ko sisiguraduhin ko bawat Pilipino mag-agree dito sa sasabihin ko na napakasimpleng solusyonan yan. Ito, pogo, pucha. Di ba mayroon tayong barangay, mayroon tayong mayor? Okay. Kung ako ang presidente, orderan ko ang mayor, lagulagin mo lahat ang nasasakupan mong bayan, at tingnan mo kung may mga building dyan na mga pogo na mga illegal. Di ba? At ikaw naman, mayor ka, bigyan mo ng order itong mga barangay mo na bantayan itong mga barangay nila. Kung mayroon nang nagpatayo ng building dyan na malalaki, hindi pwedeng hindi nila puntahan yan at inspeksyonin yan. Diba? At kung ako ang presidente, pag sinabihan ko itong mayor na ito na oras na mayroong pogo or illegal gambling dyan sa bayan mo, ikaw ang puputulan ko ng ngala-ngala. Sige nga. Kayo nga ang sabihin nyo nga sa akin, mali ako. Mayroon pa kayang pogo, mayroon pa kayang illegal gambling dyan na tatayo dyan sa jurisdiction mo, ng jurisdiction itong mayor na ito? Wala. Kasi nga, barangay, mayor, iikutan niyang babantayan. Mayroon pa? Ganun lang po kasimple. Bakit na? Kailangan pa napakatagal ng mga hearing dyan sa mga putang inang to. Kasi ayaw nila gamitin ang utak nila. Napakasimple ng problema na yan. Di ba? Pero bakit? Kasi nga, sa totoo lang itong mga animal na ito, mga bobo. Tingnan nyo na nga lang yung kakandidato ngayon sa senador na yan. Kasama dyan si Manny Pacquiao at saka si Lito Lapid. Ay ang trabaho ng mga senador at saka congressman ay gumawa ng batas. Anong malalaman itong Manny Pacquiao at itong si Lito Lapid sa paggawa ng batas?
Diyan pa lang mga putang ina niyo, mga bobo na kayo eh. Palakpakan mo na. Ganun lang kasimple. Imagine mo. Yun lang. O di ka po siyang kwento. Sige nga, i-comment mo nga dyan kung mali yung sinasabi ko. Ganun lang kasimple. Orderan mo lang ang mayor, sabihin mo sa mayor na oras na magkaroon ng illegal gambling dyan sa bayan mo, ikaw ang puputulan ko ng leeg. Sige nga, tingnan nga natin kung mayroon pa. Sos Mariosep. Papaano nga mayroon po dyan ay mismong bangag itong presidente nyo na nagpapatupad ng kabangagan. Kaya lahat na lang ito, puro mga bangag. Kayong mga congressman dyan, bakit hindi nyo ngayon imbestigahan yung litrato ni Lisa na kumakalat ngayon dito sa social media na in-upload dyan ni Maharlika, nakausap niya mismo itong mga pogo na ito at kumulikta sila ng bilyon-bilyong piso dyan sa mga pogo na yan. Di siyempre, sila ang protector. Yan ang imbestigahan nyo kasi yan na yung ebidensya. Nandyan na yung ebidensya, nagdudumilat na. Bakit hindi yan ang imbestigahan nyo? Ay samantala maghuhukay pa kayo ng ebidensya dito kay Roque na wala naman kayong mahukay. O, di ba? Yan lang nagdudumilat yung ebidensya eh. Bakit ayun yung imbestigahan niya? Mga bullshit talaga kayo. Palakpakan mo na. Ayan po, bago po tayo pumunta doon sa discussion natin, yung sinasabi ko po, i-discuss ko po yung kung paano po yung ating gagawing palaro, ay uulitin ko lamang po ng mahinahon itong sasabihin ko. Yun pong, kung gusto po ninyo na maging maganda ang buhay ng bawat Pilipino, tanggalin po natin yung mga nagpapahirap. Ano ba yung nagpapahirap? Yung pong rampant na nakawan, yung pong rampant na pagnanakaw nitong mga politikong ito. Okay? So, anong kinalaman, Mr. Berana, na yung mga politikong magnanakaw dito sa kahirapan ng mga tao? Malaki po ang kinalaman kasi ninanakaw na nga po nila eh. So ano pong mapupunta dito sa mga kababayan natin? Patuloy lang po ang pagdami ng mga mahihirap nating kababayan. Kagaya niyan, nagdudumilat dyan mismo sa Kongreso yung 20 billion na ginastos ni Romualdez sa kanyang travel allowance. Bakit hindi yan ang imbestigahan? Bakit itong si Roque? Hindi ko po sinasabi na huwag niyong imbestigahan si Roque. Wala pong, tama po yan. Pero mahiya naman kayo sa balat ninyo ay nagdudumilat yung ebidensya na kausap ni na Butod yung mga pugo na yan at kinuliktahan ng bilyon-bilyong piso na galing dyan sa pugo. Yun po yan. Okay, balik tayo. At yun po yung sinasabi ko. Doon po siya naniniwala na kaya kong lipulin lahat itong mga kawatan nito. Subscribe niyo po itong Berana Live Studio TV para sa darating po na 2028 eleksyon ay papasukin na po natin yan. Sisiguraduhin ko po siya sa inyo. Sabi ko na nga po, once na natapos yung oath-taking ko, pagkababa pa lang ng aking palad sa pagpanunumpa, sisiguraduhin ko, magkakatumbahan na lahat yung mga kawatan diyan. Dahil bago ako manumpa, nakaready na dyan, nakatutok na, nakaabang na sa kanilang mga bahay, yung mga hindi a-attend dyan sa imbitasyon ko, mayroon na nakatutok dyan sa mga bahay-bahay nila.
na kapag nakita nilang ibinaba ako ng aking mga kamay sa panunumpa, rat-ratin na nila. Okay? Ngayon, kung yan po ang gusto niyong mangyari, ulitin ko lang po, subscribe, Birana Live Studio TV. Pero kung ayaw nyo naman na yun ang mangyayari, huwag nyo nang isubscribe ito. Dahil titiyakin ko sa inyo, lalo na kung may mga sakit kayo sa puso, titiyakin ko sa inyo, ay aatakihin kayo pag nakita nyo na lahat yung mga kawatan na yan ay lumalangoy na sa kanilang mga laway. Palakpakan mo na. Okay, at pag-usapan na po natin yung tungkol sa ating palaro. Yan. Ganito lang po yan. Halimbawa po ito, itong video kong ito, mayroon po akong binanggit diyan na out sa topic. Halimbawa, kagayan po, pagkatapos ko magdadaldal na yan, mayroon akong halimbawa sasabihin, isisingit. Isisingit na salita na halimbawa, Amerika, Saudi Arabia, Dubai, Kuwait, o kung ano pa man na isusingit ko dyan, na wala, alam niyong wala sa topic, yun po ang i-comment ninyo, kasama ang pangalan ninyo, at telephone number. Ayan, so, dahil load lang po ito, load ng cellphone, at least, mag-umpisa tayo sa 100 pesos. Dahil sabi ko nga po rito, kaya 100 pesos, kasi unang-una, kapag binigyan ko kayo ng load na 500 pesos, baka naman, kung sino-sino, kahit na may asawa na kayo, magtitix pa rin kayo doon sa iba, ako naman ngayon ang nagkaroon ng kasalanan dahil para ko kayong kinonsente. Palakpakan. Kaya tama lang po yung 100 na load. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? And then the following day, ayun na, siyempre, ito ngayon, kagaya nitong i-upload ko ngayon, halimbawa, may comment diyan, kung sino yung naunang mag-comment, ay, yun po ang ililista natin. The following day, na vlog ko, siyempre, yun, ito na po yung unang nakapag-comment at tama yung kanyang sagot. Ito po yung telephone number niya. Tatawagan ko po yan. Okay? At sisiguraduhin ko po na siya yun. Ay, siyempre siya yun kasi nga, nag-comment ka ng tama eh. Di ba? Siya nga, palakpakan. Di po ba? Wag po yung sasabihin nyo na mahina ang internet ninyo. Dahil hindi na po pinag-uusapan yung live dito. Hindi po naka-live yun. Kagaya lang po nito, i-upload ko lang po. Di ba? Hindi po, kaya yung mga nagko-comment na paano yung mahina ang internet. Di ba kaya nga discuss ko yung kahapon eh. Pero i-comment niyo pa rin po. Ano po ba talaga? Kaya yun po ang sinasabi ko sa inyo, ang labanan po dito, kapag hindi nyo pinanood ng buo itong video ko or videos ko, wala kayong tsansa na manalo. Bakit? Kasi nga po, kagaya na, habang nagsasalita ko rito, malay mo, nasa kalagitnaan o sa katapusan, ko sinabi yung salitang kabayo. Paano yung malalaman ngayon kung hindi nyo pinanood ng buo? Di ba? Kaya ang labanan po dito, hindi pabilisan, kundi ang labanan po rito, kung talagang pinanood nyo ng buo, yung videos po. Yun po yun. Kaya ito po ang alam kong patas. Kasi doon man sa live, tama kayo na kung mahina ang internet sa inyo, ay talagang wala kayong chance ang manalo. Pero dito po,
nandoon po lahat yung chance ninyong manalo. Dahil ang pinag-uusapan lang po nito, panoorin nyo lang po ng buo ito. Tapos mag-abang lang kayo nung kakaiba kong sinabi. Halimbawa, sabi ko nga pa, paulit-ulit lang tayo eh. Halimbawa, sinabi ko dyan na kabayo. Sinabi ko dyan elepante. O, ayun. Samantalang hindi naman natin pinag-uusapan dito ang kabayo at elepante. Halimbawa, tapos binanggit ko yun. Binanggit ko ang unggoy. Halimbawa, binanggit ko ang Amerika na hindi naman natin pag-uusapan, ibig sabihin yun na po yung kakaiba. Yung naiiba pala na sinabi ko. Yun po yung tamang sagot. Kaya po, i-type po ninyo dito, kagaya po nito, i-comment nyo po dyan. Halimbawa, kabayo. Halimbawa lang po ito ha. Yung kabayo, hinahalimbawa ko lang po ha. Pangalan nyo at cellphone number. Ngayon, yung nagtatanong naman na walang GCash, abay, hindi rin po problema yan. Dahil kaya nga po, load ang bibigay natin kasi on the spot po, pag binasa ko yan sa inyo, abangan nyo lang po na luludan kayo, diretso na ilod sa inyo. Oh. Pero yung gusto naman ng GCash, 100 pesos na load, ay di GCash. O, di ba? Yun po ay magsisimula lang tayo sa 100. Ngayon, sinabi ko na po sa inyo, posibilidad po ito na pwedeng may manalo ng kalahating milyon, may manalo ng 1 milyon, or may manalo ng kamuting dilaw. Na kung saan po, yung nag-comment po dyan, na yun pong isang kilo ng at kung yun ay tumitimbang yung kamuting dilaw tumitimbang ng 1 kilo, it means 1,000 grams po yan. May comment po dyan. Basahin nyo yung nag-comment. At yun daw pala ngayon, ang halaga raw pala nitong kamuti na ito ay 3,600 grams. So, ibig sabihin, 3.6 million ang mapapanalonan nyo kung sakalit dumating na po tayo doon. Okay? Kasi nga, sabi ko nga, ngayon, simula tayo, load lang muna, load. Tapos, ipunin ko po lahat yun. Lahat po yun, ililista ko. And then, consolidate po natin lahat yun. Gagawan po natin ng mga rolyo, ng mga pangalan ng mga nanalo ng load. Ilagay po natin sa isang garapon, kagaya nung ginawa dati, at bubunutin ko po yan kung sino po yung mananalo. At dito, the following day, malalaman nyo po rito sa i-announce ko po rito. Kasi araw-araw naman po ako nag-upload ng aking video. Yun po yan. So, ito po ay testing natin sa mga load lang muna. Kasi nga, ang dami po talagang hindi nakakaintindi. Bagamat pa ulit-ulit kong paliwanag, talagang mayroon pa rin talagang kwan. Paano raw yung mga mahihinang mag-type? Paano raw yung mga mahihinang internet ay hindi na po pinag-uusapan dito ang internet? Kung mabagal o mabilis. Kasi nga po, abangan nyo na yung video ko. Panoorin nyo. Kasi kung hindi nyo naman panoorin ng buo yun, hindi nyo makakatch up yung kwan. Yung, kung ano yung binanggit kong kakaiba. Ngayon, kung sinabi ko, malay natin sa kalagitnaan o katapusan ko babanggitin yun, ang gawin nyo halimbawa, i-pass forward din nyo. Ay paano kung doon ko sa una binanggit? Yari na naman. Kasi minsan, talagang dito, walang lulusot. Dito na ngayon, dito kayo matututo ngayon na huwag kayong magko-comment nang hindi ninyo pinanood yung video. Ito dito, masasala na natin yung mga bubo at mga tanga at mga matatalino. Kasi ang dami dyan nagko-comment
na hindi nila napapanood yung buong istorya, nagko-comment ng kung ano-ano na wala sa topic. Ayan. Kaya ito, dito, bukod na sa matututo kayo rito, ay magkakaroon pa kayo ng load at doon sa grand draw natin, sabi ko naman sa inyo kanina, na pwedeng manalo ng kalahating milyon, pwedeng manalo ng 1 milyon, pwedeng manalo ng equivalent ng 3.6 milyon doon sa 1 kilong kamuting dilaw. Ngayon, kung hindi nyo naman halimbawa gusto yung kamuting dilaw, i-convert po natin sa piso. O, di 3.6 million. Ngayon, yun na po yung sinasabi ko sa inyo. Balikan lang po natin itong mga ulol na mga iniimbestigahan ngayon. Yun po yung kagaya nitong mga money laundering na yan. Or either amlak. Yan po yung sinasabi ko. Na kapag pira po ang hawak ninyo, pwedeng makita yan sa inyo kung di biniposito nyo yan sa bangko. Makikita po yan, lalo na kung kaduda-duda yung pinanggalingan ng pira ninyo. Yan ang sinasabi ko. Hindi kagaya kung ito ay kinumbert mo sa kamote, pwede mong ibaon yan sa lupa. At kahit na ilang taon yan, ilang libong taon yan, hindi matutunaw yan sa loob ng lupa. O yan pira, pwede mo bang ibaon sa lupa yan pira? 1 linggo lang, or wala pang 1 linggo, tunaw na yan pira. Yun ang advantage ko. Dito sa mga kawatan na ito, tingnan nyo yung mga iniimbestigahan na yan. Ang lalaki ng mga pira. Ngayon mababawi sa kanila dahil iimbestigahan ng AMLAC or ano-anong at kagaya nitong kay Alice Guo, di ba? I-premise. Kagaya nitong kay Pastor Kibuloy, i-premise din yung lahat ng mga pira nila. Ang kawawa nga yung mga bata dyan sa KOGC dahil nga walang magastos. Yun po yung sinasabi ko. Hindi po, sorry po doon sa mga hindi naabot ng kaisipan yung ginawa ko. Dahil ako, titira lang ako ng pwede kong paggamit. Ganun lang, na pera. Pero kasi anumang oras pwede mong hukayin yung kamote, dalhin mo dyan kumuha ka lang ng kontak mo, pwedeng pa isa-isa, magbinta ka. Imaginin mo yung isang kamote, 3.6 million na agad yun. Isang kamote lang, edi okay na. May panggastos ka na. Sobra-sobra pa. Doon nga, makakabili ka pa ng 2 sasakyan agad doon sa 3.6 million. Pero kung hammer na kagaya nitong makikita nyo dyan sa huling video ko, yan sa huli. Pagtapos itong video ko, may makikita ka dyan sa huli, ay hindi makakabili ng hammer yun kasi nagkakahalaga yun lang. Ayun ang bahalang humusga. Kasi baka sabihin nyo naman mayabang ako. Ay, totoo naman mayabang ako. Palakpakan. Hindi lang po ito ngayon ito ginawa. Yung pamimigay ng ganito. Sinasabi ko po, challenge ko, yun pong marunong mag-recover ng Facebook account. Yun pong Aqua Verana. Subukan nyo pong i-recover yun. Ibinibigay ko po sa inyo yung tawag dito. Yung permiso. I-recover nyo po yung Aqua Verana na Facebook account. Kasi nandoon po lahat talaga. Magmula sa load, magmula sa relo, hanggang doon sa 250,000, hanggang sa kalahating milyon, hanggang sa 1 million, hanggang sa 1.5 million, hanggang sa 2 million.
namigay po ako. At mayroon din po akong binigyan ng house and lot. Hindi ko po naituloy yung house and lot, pero ilan po yung nabigyan ko ng house and lot. So, hindi po ganun karami nabigyan ko. Pero po yung mga 500,000, 1 million, napakarami po yan. Lalo na po itong mga relo na ganito. At napakarami po yan. At hindi naman siguro ninyo masasabi na peke kasi nga unang-una, mayroon pong LBC. Naka-LBC po yan. Lahat po ng mga nananalo na nabubunot ko sa relo, naka-LBC po yan. Oh. At lahat po yung mga nananalo ng pera, yung po mga nanalo dati, ang gaganda na po ng buhay. At pwede ko po kayong samahan doon mismo sa mga nanalo dati. Ang gaganda na ng bahay. Namigay din po ako doon ng motorsiklo. Bisikleta. Ilang libong bisikleta ang pinamigay ko. Kaya hindi lang po ito ngayon. Ngayon. Sa totoo lang po, noong time na yun, ewan ko kung nabanggit ko na sa inyo. Mayroon po politiko na nagdo-donate. Hindi ko na matandaan kung magkano yung dinonate. 5 milyon yata. Yung pinadala dito. Dinodonate. Kasi nakikita niya, namimigay ako. Ang tanong, tinanggap ko ba? Hindi po. Hindi. Kahit ilan po yung taong nagustong mag-donate noon, yung time na COVID kasi yun nun, wala po akong tinanggap ni centavos. Alam niyo po ba kung bakit? Unang-una, at dito, maging doon sa live ko, tumanggap ba ako ng mga padala-padala? Hindi po. Bakit? Lalo na dito sa mga nagdo-donate. Unang-una po, ginawa ko itong challenge na ito sa sarili ko. Sarili ko po ang nag-challenge dito. Yung mabigay ng mga ganyang premyo. Sarili ko po yan. Kaya ko po hindi tinanggap yan dahil unang-una, kaya kong panindigan sa sarili ko. Kaya nga ginawa ko ito dahil paninindigan ko. At kahit kailan hindi ako tatanggap ng kahit na 5 na donation. Hindi po kagaya ng iba dyan. Mayroon po dyan. Naging sikat sa pamimigay ng bigas. At pinagmamalaki yung bahay. Yung pala hindi kanya. Yung pala may amo pala ito na drug lord. Ginagamit lang siya para sumikat at mayroon silang ibang purpose. Malalaman niyo po yan sa mga vlog ni Percy Lapid. At yan ay maraming in-scam na mga OFW. Kaya nga po sabi ko sa inyo, mga kababayan, lalo na po dyan sa mga OFW nating mga kababayan, lahat ng mga nakikita niyo, napapanood niyo at nagpasaring sa inyo o kung ano pa man na iaalok nila sa inyo, pagdating sa pera na ang involved, wag po kayong kakagat diyan dahil scam po yan. Yung vlogger na galing sa nakabase sa Canada na itong si Bagong Lipunan. Hindi po ba mayroong inaalok na lahat ng mga OFW mag-i-invest daw kayo doon sa project daw niya kuno? Sinabi ko na po yan, wag kayong paluloko. At oras na may vlogger na kung ano-anong sinasabi na humihingi sa inyo or magpapasaring sa inyo or may mga inaalok, huwag na kayong maniwala dyan. Or kahit nga lang tumanggap ng padala ninyo mayroon din dyan.
Inuto yung isang kababayan nating OFW na magpadala ng laptop. Pinadalhan ng tanga. Yung vlogger na yan. Pinadalhan ng laptop. Samantalang ang hirap-hirap ng buhay ninyo dyan sa ibang bansa, tapos ganun-ganun na lang kayo makapagpadala dito sa vlogger na ito na scammer. Okay lang sana kung gwapo na kagaya ko. Palakpakan. Ay ang problema, yung vlogger na yan, ang laki na ng ulo, punong-puno pa ng hangin ng ulo, yung bunganga po niya hanggang dito sa kanya. Palakpakan. At okay lang sana, sinasabi kong paulit-ulit sa inyo, kung yung vlogger na yan, ganito kakinis ang mukha sa mukha ko. Palakpakan. Ay samantalang yung 175 years old ko, na ganito kagwapo at kakinis ang mukha, hindi tumatanggap na kahit na anong centavos, tapos kayo, magpapadala kayo ng mga super chat diyan kay Mike Abe na malaki ang ilong. Palakpakan. Nasa matino pa ba kayong pag-iisip? Yun ang pakatandaan ninyo. Oras na tumanggap yan sila. Iisa ang ibig sabihin yan, uutuin kayo ng uutuin na mga yan. Hindi ko, nagtataka nga ako kung bakit sila, nakakakuha sila, sinusubscribe niyo agad. Di ba? Ang lalaki ng mga subscribers nila. Pero, kung makapagpasaring, wagas. Ay samantalang ako rito, sinasabi ko rito ng diretsahan, huwag na huwag po kayong magpapadala sa akin. Bagkus ipunin niyo po yan at ipadala niyo lang sa inyong mga kamag-anakan. Di ba? Anong sinasabi ni Kwan? Yung singawang ulo na malaki ang bunganga. Ay, si Madam, ay, grabe naman pala. Ay, talagang nakaka-inspire naman kayo. Nagpadala. Salamat, Madam, sa pinadala mong $1,000. Ay, putang ina. Hayop. Tapos mamaya-maya, magpapadala na naman yung tanga na kababayan natin yan, OFW. Inuto. Palakpakan. Yun po ang pakatandaan ninyo. Never akong humingi ni centavos or tumanggap. Hindi na humingi, tumanggap. Pinadalhan ako rito ng milyones, 5 milyon, 3 milyon. Anong sabi ko? Ibalik mo yan. Dahil unang-una sabi ko, ginawa ko ang programa ko dahil kaya ko. Huwag mo akong iinsultuhin. Dahil maging ikaw, sabi kong ganyan, doon sa nagpadala, sabihin mo sa amo mo, itong politikong ito, kasi driver lang yung inutusan. Sabihin mo sa amo mo, na kung gusto ko ako niya, siya ang bibigyan ko, humiga lang siya rito, tatabunan ko siya ng pira, susunugin ko siya, pag hindi siya naabo, doon sa pangtatambak kong mga pira sa kanya, pang susunog ko sa kanya, talo ako. Kayabangan, di ba? Palakpakan! Yun po ako. $175 years old ko na po. Pero sabi ko nga, hindi naman siguro ako mabubuhay ng ganito. At hindi rin naman siguro ako maghahamon ng patayan dito sa mga kawatan na ito kung wala akong kakayanan. Ganun lang kasimple. Di ba? Kung yung balikan yung mga vlog ko, nagpapabaril po ako. Kita ba sa... Hindi makita
para makita nyo sana yung likod ko, tad-tad po yan ang bala. Pero dumidikit lang po ang bala dyan sa likod ko. Pero sige, huwag na natin pag-usapan yan. Dahil nasabi ko na. So, naiintindihan niyo po ba yung pinaliwanag ko? Magmula po ito sa Lunes na ha, sa Lunes na. Pero bago dumating yung Lunes, ay paliwanag ko pa rin po nang ipaliwanag sa inyo para maintindihan ninyo. Halimbawa dito sa video ko, mayroon akong binanggit na kakaiba. Yun po ang i-comment ninyo dyan. Halimbawa, ungas. Or wag na tarantado kasi madalas ko sinasabing tarantado eh. Halimbawa, sinabi ko sa inyo na Dubai. O, halimbawa, Dubai. Tapos pangalan niyo, telephone number. Yun lang po. And then the following day, tatawagan ko po kayo. Okay? So, again, maraming salamat po. Muli, lalo na po dito sa mga bago nag-subscribe. At sana po, yung swerte na lagi kong sinasabi sa inyo, dumating na po sana sa inyo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.